So yun na nga, andito lang din naman tayo sa SM ngayon at meron tayong nakita mga school supplies. So update ho natin sa inyo, no? So magkano nga ba ang mga bilihan, no, ng mga school supplies ngayon? Magkano kaya ang mga kagamitan ng mga kabataan, no? Magkano kaya ang bilihan sa supermarket tsaka sa mga sari-sari store? Pero syempre, itong ipapakita ko sa inyo ngayon is supermarket ho ito, no? Ibig sabihin, di hamak na mas mura kumpara sa mga sari-sari store na mga school supplies na makikita natin sa harap nating eskwelahan at kung saan-saan pa. Pero syempre, para sa akin, kung ako'y kapitbahay or malapit lang din naman ang bahay ko sa school supplies na natitinda, no, ng sari-sari store, doon na lang ako kasi parang magdi-differ lang yata ng 2 piso, 3 piso hanggang 5 piso per item compare sa mga school supplies na mabibili sa mall, diba? So mamamasahe ka, papunta ka ng mall, mamamasahe ka pa ng 13 pesos, diba? Tapos balikan 26. Tapos iniisip mo yung init ng araw, siksikan sa jeep, tapos alikabok. Tapos kailangan mo mang gumising ng maaga, maligo, diba? Toothbrush, tubig. So dami mong i-consider na gastos, no? Toothpaste, shampoo, sabon para lang mapunta ng mall, diba? Tapos pagdating mo sa mall, hindi pwede kakain sa Jollibee, diba? Kasi minsan ka na lang lumabas ng bahay, no? Minsan ka na lang pumunta ng mall, hindi ka pa kakain sa Jollibee, napakabango, diba? So na tayo, magbili na tayo sa kapitbahay ninyo. Kung ang presyo nila ay 3 piso, 2 piso, 5 piso lang naman ang pinagkaiba sa presyohan ng mga item na yun yung binibili. Pero siguro kung mga limang bata kayo sa bahay or 5 yung inyong estudyante, so siguro mas maganda sa mall kasi maramihan ang mabibili. Anyway, so let's go to na tayo, pricing. Kung magkano nga ba ang mga presyo ng mga bilihan, no, ng mga notebook, ng mga basic na gamit ng mga kabataan sa eskwela. So let's go to writing notebook tayo. Ito yun, no? Writing notebook, pero siyempre din tayo sa per piece muna tayo. Yan, meron tayo dito per piece na 19 pesos ang isa. Yan. So hindi ko alam kung pang grade 3 ba to, grade 2, parang grade 1, parang grade 2 tsaka grade 3 if I'm not mistaken. So yun, 80 leaves, 19 pesos. Tapos ang naman, ang naka-promo, 6 na piraso, 100 pesos. So ibig sabihin nakakatipid ka ng 6 pesos, diba? Kapiso-piso lang yan, pero nakatipid ka na ng 6, diba? Pag maramihan ang hindi bilhin. Tapos dito naman sa yun, no? Yung parang ganito yung kanyang basta pang grade 2, grade 3, naklimot ko na eh. So ito naman ay, diba, ang elementary, ang grade 1 wala namang notebook, diba, ang ginagamit kasi parang papel lang yata. So ito naman ay pang grade 3 din yata, grade 2, grade 4, grade 5. Pwede rin, no? Grade 5 para sa lahat na siguro to high school, pwede na rin notebook na maliliit. So presyo nito ay 21 pesos kasi naka-yarn. Kapag naka-spring ay 20 pesos. Yun ha, update lang ho tayo dito sa mga nagbabalak dyan, no, na magbibili ng mga notebook sa shopping mall. At least meron na kayong guide ngayon sa akin, meron na kayo idea. Yan ang 20 pesos, 20 pag naka-yarn, 20 kapag naka-spring. So at least meron na kayong idea kung magkano ang notebook. So pwede kayong baka ma-short kayo sa budget, no, magkano muna kayo dyan. O baka kulang yung maibigay niyo sa inyong mga anak, iiyak yan pagdating dito kasi magagalit yan sa inyo kasi ba't niyo binigyan ng sapat lang na pera o kinulang pa. Yun, notebook, no, basic, pang grade 2, asan na yun, grade 2, grade 3. Okay, proceed tayo sa mga intermediate na siguro, no. Sige, dito muna tayo sa intermediate, pero meron pa dito composition pad, notebook, to, paras lang, no. So sa 6 composition, ayun na nga, composition nga. Hindi ko alam bakit basta. Okay, proceed tayo sa intermediate. Papel, yun ang mahalaga no. Papel, magkano yung papel dito? So sa yellow pad, meron tayong dito, quiz pad. So it's 32 pesos, 2 pesos na piraso na. So ibig sabihin, tag-iisa nito ay nasa 15, 16, 16 pesos ang isa. Yellow pad ho tayo, ha. Yellow pad, 16 pesos ang 1/4 quiz. Tapos ito naman ang yellow pad for whole buong whole paper ba tawag dyan. 100 pesos ang isa dahil siya, no. So dalawa nito 100, pero naka-promo yan, no. Nasa mga 55 ang isa, nakita ko yan kanina.
Asa na ba yun? Anyway, so let's go to ano. At ito, 55 ang isang ano, piraso. Pag dalawa, 100. Yellow pad. Yan pala yung ano, presyo nito. Okay, 80 leaves. 55 pesos. Tapos, yun lang ha. Dalawa lang yung available dito na nakita natin sa ano, yellow pad. So, 1/4 and 1/4 and whole. Walang long tsaka walang crosswise. So, let's go to intermediate paper. Ang intermediate paper dito ay magkano? Nagkakahalagang 34 pesos ang isa. Yun. Tapos, ang one whole paper ng intermediate ay meron yung ano, panigurado. Meron siyang wait lang. Asan yung crosswise? Meron yan eh, crosswise. Dalawahan, ano? Oh, promo. Ayan na mabinta ng pa isa-isa. O, SM. Ayan, SM mabinta ng pa isa-isa. Kaya, sige. Go tayo sa crosswise. 36 pesos ang ano, dalawang piraso. So, ibig sabihin, tag-iisa nito ay 16. I mean, 13. Wait lang. 30, 15 plus, okay. So, nasa mga 17 pesos or 18. Tama ba? Kung 18, tama lang, 36. 18 pesos or baka 20 ang isa. So, that's, ano ha, crosswise. Intermediate crosswise. 36 ang dalawa. Divide mo na yan pag gusto mo isa lang. So that's 18 pesos per piece. Okay, let's go to long lengthwise. Alright, long lengthwise. Ang presyo nitong lengthwise na to ng intermediate pad ay 36 pesos din. Gano'n, no? So same lang kay cross. Ano? So 18 ang isa. Si 1/4 naman ay 36 pesos ang apat. So ibig sabihin, mura lang, no? Magkano ba? Nasa 15 lang din or 12, no? So 12, 24, 44, 44, ano, 48. Okay, nasa mga 11 pesos. So pag tatlo, kung tag 10 naman, tama, tag GGs ang isa pala. Sorry. So tag GGs ang isa niyan, no? 10 pesos per piece. Ang 1/4 ha. Okay na, so we're done sa intermediate. So dito tayo sa mga dito, di ba? Ano bang mga nagre-require nito? Anong subject? So ito 169 ang expanding file case ang tawag, no? Expanding file case. 169 or 170. Ayoko nang gumamit ng mga 999. 170 na lang siya. 170. Ito naman ay 100 pesos ang ilang piraso. Maramihan na to. 1, paano ba to? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieces. Tama, 7 pieces. Tapos ibenta nila ng magkano? 100 pesos. So nakatipid ka daw ng 15 pesos. So magkano 'yan? 115 dapat kung tagi-isa-isa ang yung bibilhin. So magkano ba 'yan, no? So ikikwenta natin mathematics. So 7 divided by let's say 7 divided by 100 divided by 7. So ito na natin multiply. 100 pesos divided by 7. So ano lang siya? Nasa 14.2. So ibig sabihin nasa mga 16 pesos, no? Kung 16 pesos times 7, 112. So possible, no, sa mga nasa mga 17 siguro per piece. 17 times 7. Ayun, 119 pesos. So ang sabi dito ay save 15%. Okay, magkano ang 15% ng Never mind. So yun na lang, no, 15% ang na-save. Hindi ko alam kung paano kukunin yun. Yung 15% sa 100. Basta nasiguro sa 20 ang isa. Ganoon na lang. 20 pesos ang isa niyan sa inyong kapitbahay na sari-sari store. Tapos saan tayo? Dito naman sa expanding file case. So tapos na tayo dito, di ba, kanina? So ang isa ay 150. Ito naman ang Manila paper. Siyempre magkano ba Manila paper ngayon? 10 pesos pa rin. Mura lang. So baka sa kapitbahay 11 pesos na siya. Tapos what else? So we're done sa ito. Tapos na rin dyan.
Okay, baka ito na lang, no? Ano bang meron to dito? Sketchpad, wala tayo dito. Pang college na yata to. Sketchpad, okay. So, wala naman kasing required dito sa high school dati, no? Sa senior high school pwede. Sketchpad, magkano isa? Let's say, let's check. 38 pesos. Okay, noted ha, 38. Ito yung update natin dito. So, tapos na tayo sa intermediate pad, di ba, no? Tapos ano? Oh. Tama, tapos sa intermediate pad. Document envelope naman tayo, magkano? Dito muna tayo sa plastic. Ano tawag dito? File case, plastic file case. 89 pesos lang. Mura lang ba siya? Okay. Meron ako nito dati nung high school. Kasi dito ilagay yung mga coupon ba lahat ng mga material. Ano bang subject yan? Kalimutan ko na. Ano ba subject yung nagre-require sa atin ng mga ganito? Yung mga roller, nagre-record ng mga lapis, pan-drawing, gano'n. Kalimutan ko na, basta. Tapos, ito naman ang document envelope. Magkano ba isa nito? Wala silang per piece, no? So, hindi naman kasi ito sari-sari store. So, this is 100 pesos, ilang piraso? 29 pieces long. 100 pesos, 29 pesos. Yan natin, multiply or times divide o na matawag dyan. What operation to be used? Tingnan natin. So what operation to be used? 100 pesos divided by ilan yun? 927 26 29 pieces. Okay, divided by 29. Mura lang pala talaga to. Mura lang pala. Oh, 3 lang. Lalabas na siya na 3.4. So benta nito sa sa mga sari-sari store na sa mga 5 piso, no? Hindi na lugi. 5 pesos, pwede na 'yon. Or size. Okay. So ano to siya, ang long. So ang short mas mura panigurado. Magkano? 100 pesos, ilang piraso? 40 pesos, so 'di ba? Mas mura. Short nga, no? So 100 pesos divided by 40 pesos, 40 pieces equals 2.50. So ano to, ibenta to ng 4, pwede na. 4 tapos 5 ang long. Pwede na 'yon, no? Hindi na siya lugi ang mga magtitinda. 'Yun. Ano pa ba? Okay na tayo dito. Ay. Hindi pa to tapos, no? Tapos na ba to? Sige, ano to? Ito naman ay ang tawag dito? Expanding envelope. Alright. So magkano ang expanding envelope? Ay, tapos na tayo dito, di ba? Kanina. 100. Sige. Ito yung kanina. Yung hindi natin na-calculate. So, ito na siya. 100 divided by 100 pieces. 100 pesos divided by 7 pieces. 14. So ang presyo pala nito, 15 pesos, no? 15 hanggang 16 or 17. So, expected yan sa kapitbahay na sa mga 15, 16, 17. Pag dito sa mall, mura lang siya. Hindi pala siya mura, no? Kasi per piece to, paniguro mahal to. Kasi nakalis nga daw ng 15%. Okay. So, nasa nasa mga 17, 16 kapag per piece or 15 pesos. Pero pag bibilhin mo to sa tindahan na sa mga 20 na siguro. Tama, 20, no? Okay, not bad. Di naman kayo lagi bibili niyan, isang beses lang naman. Kaya nga pagka nakabili tayo ng mga gamit kagaya nito na medyo mahal, tag 20 isa, ingatan natin, di ba? Huwag kayong burara kasi nagtitipid nga tayo, di ba? Pero at least kung marami kang pera, edi okay lang, no? Bili ka ulit ng bago kung nasira na. So, yan lang siguro. Tapos na tayo dito, no? So, papel, meron pa pala notebook, of course, no? So, kapag notebook naman tayo dito, sa yarn, ayan, notebook. Pero, di ba okay na tayo sa unahan kanina? Ito na lang, ito, ang tawag dito, Spring Leaf Premium Notebook. Ano ba tawag dito sa notebook na ganito? Pang social. Tawa, pang social ba to? Pang binata, dalaga, Spring Leaf Spiral. 36 pesos ang isang 80 leaves. Ito naman siya ay naka-spray, spiral notebook. Alright, spiral notebook. Magkano isa? 36 ulit, no? Parehas lang sila. So ito naman,
Maliliit. Yan. Meron ba tayong maliit sa unahan? Parang wala. Wala nga. No? So, dito lang yun, maliliit. So, naka-promo siya. Oo. Tansya ko, ito, magkano to? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pirasong maliliit na notebook. Oo. Ano ba tawag dito? Journal notebook po tawag dito. Limot ko na eh. So, journal notebook. So, 5 piraso. Ito ay nasa 50 pesos. So, kapag ka 50 pesos, lumalabas sa 10 piso ang isa. So, itong nakadikit na sticky, eh, baka pa free na lang yan. So, 5 piso ang ano, isa nito. 10 piso, brother. 10, 11, 12, 13 ang maaaring presyo nito sa kapitbahay natin. Pero pag sa mall ka, yan ang naka-promo na siya. What else? Ha? Ano pa ba? Ito, your limitation is your imagination. Binder, di ba? Plastic clip binder. Plastic clip binder. Ang presyo ay 161 ang isa. Di ba? Pricey pala, no? Ito naman, ano naman to? Spring leaf. This is 50 pesos. 16 leaves. Ilang piraso? 1, 2, 3, 4, 5. No? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 piraso. So, ibig sabihin ito, 50 lang. 5 piraso. So, ibig sabihin, tag GGs ang benta sa kapitbahay. 10 to 12 pesos, no? Maglalaro ang presyo. Tapos ngayon, ay meron tayong dito. Malaking notebook. Ano ba tawag dito? Activity notebook ba tawag dito? Parang activity notebook na. So, magkano siya? 32 ang isa. Tapos, kapag ka naka-yarn, mas mahal ng 2 pesos. Diba? 32, 34. See the difference? Yun. 2 piso lang. 32, 34. Yun na. Tapos na tayo dito. Ay, dapat na. Graphing. Mathematics or math notebook. So, magkano ang graphing notebook ngayon? Ilang leaves? 80 leaves. So, this is 34 pesos. Kapag ka, naman, naka-yarn, panigurado, 2 pesos ulit ang So, 36 pesos. Yun so we're tapos na ba? Okay? Are we done? Not yet, no? Meron pa dito, mga gitong notebook na. Ito na nga yun, no? Mga maliliit. Basta. So, that would be, meron pa dito. Itong mga ganito. May mga naka-promo sila. 199 pesos. Ang 199 pesos na presyo ay merong nakalakip na una is long folder. So, sabihin natin ang long folder na to is 10 piso. Anong paper yan? Construction paper ba yan? Paper 1. Wait lang, meron pa dito paper pala, oh. Copier paper. Okay, so copier paper, mga ilang piraso kaya yung copier paper na yun, no? So, let's assume na lang na let's assume na nasa nasa mga 10 piraso. Ma'am, pwede mo tanong saan na siya o kanay sa sulod kana. O saan na siya paper, saan na siya? Bond paper po. Bond paper na siya. Mga pila kanay ka piraso suludan na niya. Hindi ko po alam. Sige ba mga 20. Salamat, ma'am. So, bond paper pala siya. So, bond paper. So, magkano bond paper? Let's say na sa mga 20 piraso ang laman, no? Ito tayo, mas malinaw. So, 10 piso ang basta 199, 200 pesos ito lahat. So, panigurado, mas makakalis kayo dito kasi meron pang makalis kayo dito, hindi sila gagawa na gano'n na hindi kayo nakalis. Siyempre, profit din sila. Ganun lang. So, one-way situation. Nakinabang tayong mga consumer sa paninda ni SM dahil mas nakalis tayo dahil pambultuhan. Pero dahil negosyante naman sila, kaysa pa isa-isang ibenta nila, bultuhan na lang din para sureball na makarami sila ng benta, tapos makalis naman tayo kahit konti. That would be all. Thank you for watching. No? We're done. So, ano bang gusto nyo i-promote pa natin o i-update? No? Ano pa bang gusto nyo update na gagawin natin? So, try nyo i-request yung may kinalaman sa natin, ha? Yung mga season. Mga seasonal dapat napapanahon.